Matinding panglalatigo ang ginawa ni na Atty. Guanzon at Atty. Panelo, mga kababayan. Unang-una, binalatan, mga kababayan, ni Atty. Guanzon etong si Heydarian Sub-Saharan Africa. Surrender na, mga kababayan eh. Diba naghahamon ito kay Guanzon, mga kababayan? Ayun, ngayon surrender na. Lumugar si Akla, mga kababayan. Pero ang sabi ni Atty. Guanzon, wag mo akong susubukan, hindi kita aatrasan. Kahit pa'y sumurrender ka, hindi kita tatantanan. Tingnan talaga, mga kababayan. Samantala, sa kabilang dako, mga kababayan, ibang panglalatigo naman ang ginawa ni Atty. Panelo. Dahil sinisi niya, mga kababayan, walang iba kundi ang gobyerno sa pagkamatay ni Yusek Cabral, mga kababayan. Dahil anya, regardless daw, mga kababayan, kung sino ang nagpatumba. Maliwanag pa daw sa sikat ng araw, mga kababayan, na mayroong pagkukulang itong gobyernong Ngagba sa pagpaprotekta ng mga testigong kagaya nitong si Cabral, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Surrender na si Heydarian. Si Heydarian surrender na. Sub-Saharan Africa. Ang mga kababayan, political analyst ng mga dilawan. Nawala na yung list, mga kababayan, anal na lang. Hindi na analyst. Tingnan niyo post niya. Sabi niya, Ma'am, minamam din ako ng baklang ito. Baklang ito? Ceasefire na eh. Suko na ako dahil, mga kababayan, hindi talaga tinantanan ni Guanzon, mga kababayan. Teka pala sa aking bakla ka. Itong Ay, sabi niya, Sub-Saharan. Ma'am Bing Guanzon. Sa personal ko na Facebook Hindi talaga Rowena. Dahil yung Rowena Guanzon, mga kababayan, yung ang tawag doon sa mga mga hindi masyadong close. Pero yung doon sa account, mga kababayan, na Bing Guanzon, yun ang mga personal account niya, mga kababayan, na ang nagme-message doon at nagkaka-interact yung mga kakilala lang niya. Feeling close si Akla. At Sasot. Si Sasot. Sasot. Bago pa kami alaman. Matagal na yung nagkalaban. Si Sasot at saka si Heydarian. Wow! Ay, baka naman daw pwedeng ceasefire? mo. Walang ceasefire. Etong si Heydarian, mga kababayan Gaydor ang galawan nito eh. Ceasefire ito ngayon, tapos maya-maya, mga kababayan, babanatan ka. Bakla. Ang mga kagaya mong peking political analyst ay hindi dapat binibigyan ng ceasefire. Correct! Wala nga man lang PhD yan, mga kababayan. Ang problema, mga kababayan, grabe. Bilib na bilib ang mainstream media sa kanya. Siya ang laging hinihingan ng opinion, mga kababayan. Anong analysis mo dito? Ay, nako. Tuwad na daan ba to? Heydarian, mga kababayan. Tuwad na daan. Dahil ikaw, hindi ka na natututo. Hindi ka na natuto. Pati si Justice Antonio Carpio. Ha? Nag-isang dilawan na kakampwet niya, mga kababayan, ha? Pinitik na rin. Justice Antonio Carpio, ibibake mo pa. Tanong ka pa kung ako ay legal luminary. Hindi nga, tanga kang gago ka, gaga. Gaga! Hindi nga ako judge, hindi nga ako hurado, hindi ako Supreme Court Justice. Paano ako mag-legal luminary? Binibake kasi niya si Carpio, mga kababayan, nagunggong din. Dilawan na yung kulelat na dating maestrado ng Korte Suprema. Sabi niya, tanong niya kay Carpio, mga kababayan, legal luminary ba yan si Guanzon? Ito na sagot ko, hindi nga. Sino may sabi? Gaga. Pero expert ako. Hindi ba ako tinawag na expert ng United Nations bodies? Tinawag? Wala ba akong paper sa UN.org? Meron. Wala ba akong published law books? Marami, may libro pa, no? Mag-google ka. Magdan Fernandez ka. Akla. Baka maintindihan mo yung the Auditing Code of the Philippines Notes and Cases. Baka naman yung IQ mo kaya na. Wala eh. Self-proclaim itong si Heydarian, mga kababayan. Huwag kang panggap na constitutional law expert ka
ang kaka-interview ng mga justice. Binigyan na kasi yan ng platform mga kababayan para maging mukha sa sa mga dilaw. Pero wala mga utak yan mga kababayan actually. Baliktad yun kung mag-isip. Do not bait Justice Antonio Carpio again because he's smarter than you. Carpio is smarter than you. Tapos tayo mga kababayan, we are smarter than Carpio. Magagalit na naman yun sila. Hindi lahat ng mga naging mahistado mga kababayan matatalino. Tingnan niyo na si Carpio. Kung magaling talaga, matalino yan mga kababayan, bakit ganyan yan kung mag-isip? Balo-baloktot mga kababayan kung, Diyos ko Lord, kahit pa mga kababayan, ordinaryo tao. Mas nakakaintindi ba sa batas mga kababayan kaysa dyan kay Carpio? Iba na yan eh. Bending the law mga kababayan niya si Carpio. Gunggong din yan. Alam niya na kung saan ka patutungo. Gaga ka. Hidarian, Sub-Saharan. Africa! Echos. Ay nako, itong mga gunggong na to, no? Kung makapanglait mga kababayan sa taga Mindanao, sabi, taga Sub-Saharan daw. Level lang daw ng Sub-Saharan Africa na yung mga tao pang ganyan pa daw magsalita. Diyos ko Lord. Pagmumukha niya, gay Darian talaga, Diyos ko Lord. May kasalanan Dito na tayo, sa dito na tayo. pagkamatay ni Catalina Cabral. Believe tayo, ang tapang ni Senador, mga kababayan? Senador. Sayang na hindi naging senador. Si Attorney Salvador Panelo. Gobyerno talaga ang kanyang itinuro, mga kababayan, na siyang responsable kung bakit, na ganyan, tsugi si Jose Cabral. Hindi niya pinagbibintangan na nasa likod mga kababayan na mastermind. Pero, ang kapabayaan ng gobyerno mga kababayan, ang siyang dahilan kung bakit nangyari ito. Dahil supposedly mga kababayan, right from the start, pinotektahan na ng gobyerno ito si Cabral dahil marami siyang nalalaman. Inutil daw irresponsable. Nagpabaya. O baka naman sinadya. Kaya mga kababayan, nagagurgur itong si Cabral. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Ang Salvador kanyang sa agenda Panelo. report ni Attorney Karen Jimeno. Sinisisi ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang Ito ang dapat na maging senador mga kababayan. No? Hindi yung mga mabababang klase na mag-isip mga kababayan na mga naging senador. Kagaya ni na Tulfo. Yung mga Tulfo mga kababayan. Kakarampot lang ang utak mga kababayan. At dinadaan-daan sa mga kababayan. Angas ang usapan. Yun pala bulag pipi at bingi. Pagdating sa kurakutan mga kababayan. Pagdating sa Marcos. gobyerno sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo, dapat binigyan ng police protection si Cabral. Oo nga no. Dahil mga kababayan she is a key person mga kababayan na posibleng makapagsabi o may alam mga kababayan sa mga nangyayaring kurakutan at makapagturo kung sino talaga ang mastermind. Dahil mahalaga siya sa Bakit? investigasyon Bakit pinabayaan? ng flood control corruption scandal. She knows a lot about the distribution, the assignment of all these flood control projects. Then it should have immediately triggered to the minds of those who are investigating, like the congressional investigators, the members of Congress, the Ombudsman, the ICI, as well as the Department of Justice. The They should OJ, have which is under the mga kababayan, Office of the President, under the government. realize that this woman has to be alive at all costs. But the Oo nga. government, apparently, either of gross ignorance, Gross ignorance, incompetence, incompetence, or both. All of the above. didn't even think about it. Giit ni Panelo, dapat Di inisip, bigyan ng no? proteksyon ang lahat ng mga tumetestigo sa maanumalyang infra projects. Marami silang Ayaw nila. pinapabayaan. Ay yung mga, like for instance, yung Baka gusto talaga nilang mamatay mga kababayan para hindi na makapagsalita. Yan ang problema dito sa gobyernong ngagba mga kababayan. mga witnesses, like, sino pa yung isa? Bernardo ba yun? O under police Bernardo. protective custody ba yun? Delikado rin ang buhay nun. Lahat ng mga witnesses that can point the finger to the mastermind or the brains behind all this anomalous Dapat may nang protektahan. Pero ito baliktad mga kababayan Petsa ni Panelo, Eto sina Bersamin mga kababayan at Pangandaman, ewan lang natin nasaan ang ngayon. Baka tumakas na rin mga kababayan o baka bigla na rin nawala.
na parang bula. May tangka si PBBM na protektahan ang sarili sa iskandalo. O bakit kaya Attorney Panelo? A brilliant mind can answer that, mga kababayan. Tanong na yan. Yun lang pagsabi niya na yung ini-expose niya, sa tingin ko, kasama yon sa to cover up for anything. Cover up. Or his negligence, Uh-huh. or complicity. Ginawa niya yun. Mayroon pa isa. Hindi mo na kailangan banggitin attorney. Pero alam na natin yun. Sinisisi niya yung iba para makatakos siya. Maalis sa kanya ang mga kababayan, pananagutan at scrutiny. Lumang tugtugin na yan gawain yan, criminal minds, mga kababayan. Yan talaga ang gawain. Responsibility. Hamon ni Panelo sa Pangulo, ipakulong na ang mga mambabatas na nakinabang sa flood control scandal. Si Romualdez, mga kababayan, nawala nang bigla. Si Zaldico, pilit nilang mga kababayan, tinutugis, hindi nga mahuli. Dahil siya na rin mismo ang nagsabi na mangyayari ito bago magpasko. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Ilang araw na lang ba? Pasko na. Malapit na, mga kababayan. Nagsasanga-sanga na ang mga pangalang na iuugnay kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Yan, mga kababayan, ang daming sanga. Pero maliban lang. Maliban lang doon sa mga kababayan, mastermind, hindi talaga natatouch, mga kababayan. Isa sa mga sentro ngayon ng pagsisiyasat ng Billionaire Sino? News Channel, ang Ion Hotel sa Baguio, kung saan nanatili si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet. Nahulog Ito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Billionaire News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba. Hala, nahulog! Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ion Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ion Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet Nilipat na yan ba? dated August 15, 2025 at nagsasabing corporate secretary si Tan ng Potiel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan. Noong Kung alay lang, May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto, nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, sino ang may-ari ng DM Capital? ang may-ari ito ng pamilya Sanchez, kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kasama nito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Una nang inilantad ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Maglabas siya ng ng dokumento, mga kababayan, hindi lang yung sabi-sabi lang. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer Anong sa pangalan? business associate ni Eric Yap, kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan. Sige, labas Ayan mo! ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng Legal Counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito Kasuhan ninyo si Remulla. dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Ito Sinigundahan parang ng NBI sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel ang claim ginugulo ba nila, mga kababayan, ang usapan? O sadyang playing mind games na naman ito, mga kababayan? tungkol sa ownership ni na Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng conclusive informasyon tungkol dyan.
Kamakailan, naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto Anong nakita nyo? sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng personal items ng dating USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. Baka katulad na lang din yan kay Zaldi ko ha, na kunwari ng mga kababayan. Search, wala naman doon. Talaga. We confirm that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing court together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y Kutsilyo? bahay ni Cabral. Baka ano yun, pang self-defense niya. Kutsilyo lang, baril ang At sa huling kalaban. hearing, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito Ayon rin kay ang Bongbong, parehong kumpanya na basta- naiuugnay sa maanumalyang flood basta control ayon kay projects. Bongbong. Ayon sa Bureau of Immigration. Duda kaming budol yan. Ayon kay Bongbong Mambubudol si Bongbong Nas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda, Hannah Kia, Bilyonaryo News Channel. Parang isang political thriller kung tawagin ng ilang mababatas ang sinapit ni dating DPWH Isa na naman ba itong mga kababayan? Baka isa na naman itong diversion, no? Para doon naman tayo mag-focus mga kababayan sa kamatayan ni Cabral. Secretary Catalina Cabral. Hindi rin daw dapat maghugas kamay ang administrasyon dito. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo. Huwag ka maghugas ka, may bangag! Nais nang paimbestigahan ng ilang kongresista ang totoong nangyari kay DPWH Undersecretary Maria Magsagawa kayo ng Blue Ribbon Committee. Oh, yung Blue Ribbon at saka sa sa probe na naman. Go! Para matabunan na naman ang issue. Tapos isalin nyo na rin ang possibility na si BBM at saka si Romualdez ang posibleng nasa likod. Possibility lang naman, tingnan lang. Catalina Cabral. Sa Diba? isang press conference ngayong araw, nagsama-sama ang co-authors ng House Resolution na naguutos sa Infrastructure Committee na suriin ang pagkamatay ni Cabral. Kabilang dito sina Akbayan Representatives Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Ismula. Ay, nako, ito and mga Marcoteles tik-tik Representative na mga Laila kababayan. Dilima, Oh. Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, Albay 1st District Ang mga reject na naman. Representative Crisel Lagman, Kamagagawa Party List Representative Paepal Eli na naman Santimando, ito mga reject. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, at Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Yan kunwari yan mga kababayan. Dilawan palang ungas na yan. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much are disposable, and those who steal public funds are untouchable. Tingnan nyo rin ang possibility na si Romualdez. Itong mga gunggong na to mga kababayan hindi rin nila matira-tira si Romualdez mga kababayan. Kagulat-gulat din daw ang bigla ang pagkamatay ni Cabral ani Erice. Na Talagang tila tayo kagulat-gulat. ay nasa isang palabas. Oo. The death of a key figure in what many now recognize as one of the largest heist of the Philippine Treasury is shocking. Shakira. Feels unreal. Parang teleserye o Daig pa, teleserye. Korean political thriller. Except this is real life. And the Mainubo pa. Si Dilima na naman yan. are the Si Filipino si Ngipin mga kababayan, inuubo Itikom kasi yung bibig mo, Jokno. Laging nakabuka ka mga kababayan, talagang binabalanda ang ngipin. Inuubo We ka are na. deeply concerned Alanghap that ka na ng this virus. case, if mishandled, could lead to the silencing of other potential witnesses or whistleblowers. Kaya kasabay daw ng kanilang pagtutulak ng investigasyon ay ang pagsusuri kung maayos ba ang mga prosesong sinusunod ng DPWH at kung hindi ito naging tahanan ng pang-aabuso, korupsyon at maling paggamit ng kaba ng bayan. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas. Sige, Papa. Itong mga dilaw mga kababayan na mapakahilig sumakay sa mga issue. Super sausaw. At hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Zusek Cabral. Mula sa oras ng pangyayari, sa mga detalye ng insidente, hanggang sa testimonya ng Magpaimbestigan na lang kayo dyan sa Kongreso, mga Ang ungas. linaw naman ni Dilima, hindi ito pagsusuri sa criminal liability ni Cabral,
Pero mahalaga pa ring malaman kung bakit siya namatay dahil isa siya sa central figures sa flood control scandal. Buti pa yan ang ano, imbestiga. Buti naman mga kababayan at nalihis sila mga kababayan ng issue na ngayon. Dahil umay na tayo dito sa kanilang laging mga kababayan pinagbibintangan. Baka ang ending nito mga kababayan, didiin na naman nila si Pulong. Kapag darating na naman yan mga kababayan sa usapan ng mga Duterte, alam na this mga kababayan ang mga agenda ng mga bulok na to. Kung ano ang tunay na nangyari sa Ito mga saging na to mga kababayan, what exactly alam na natin is the kaliskis cause ito of her death. At hindi mo kasi maganda lalong-lalo ka na. Salita pa, hindi maganda. Speaking of, meron ka agad parang swangit, pronouncement ang swangit, hindi maganda, na no, there's no indication daw of foul play. Now, tapos, labas agad ang dilima, yung DNA test. Less than 24 hours, mayroon ng result na DNA. Nakakasaba talaga. Dilima. napakaaga po yung ganyang conclusion. Dagdag ni De Lima, Dagdag ni Saba. ani rin daw imbestigahan ang naging kakulangan umano ng investigative at oversight bodies. Puro sa imbestiga, pagsusuri ng De Lima, mga dokumento at assets ni Cabral. Because Ay, nako tong mga reject na lipunan mga kababayan. Grabing bida-bida. Forward na natin ito. Nakasagwang tingnan itong si Saba. Tingnan yung itsura mga kababayan. Ay, nako. Para yung mga kababayan, katatapos na natin manood ng Avatar. Ito si Dilima. Buntot na lang ang kulang. Tapos kulayan ito ng blue. forfeited in favor of the state. Sabi ko nga dapat nauna nang trinabaho yan ng mga Hoy, Dilima, tapusin mo na yung interview mo. Walang saysay Dami mong sinasabi. Saba. appropriate agencies of government, but mukhang hindi yan ginawa. Giit naman ni San Fernando, malaking tulong Ikaw na sana gumawa, Saba. pag-secure ng mga maaaring ebidensya at lahat ng maaaring may kinalaman sa insidente. Papunta na naman yan kay Pulong. Si Pulong na naman ang kanilang pagbibintangan yan mga kababayan. Alam na natin ang kaliskis itong mga jablong ito Gawain nila mga kababayan yan Na-certify agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission Against Infrastructure nako. Corruption o ICAIC bill. Dabi. Hindi lang ICI ang gusto niya mga kababayan. ICI. Ang dami na. Kaya anya, hindi maaaring magmalinis ang Marcos Jr. administration sa Kayo din. As if, hindi droga yung mo Saba. Kaso mo Saba. Kung hindi lang kay bangag, hindi ka makakalaya. nangyari kay Cabral. At dahil nga sa sinabi ni Cabral, mas Kapal na tumindi mukha. pa ang laban ng mga kongresistang nagsusulong na maisabatas na ang ICAIC bill. Para sa agenda, Ang daming alam, Joan no? Manalo, Billionario News Channel. Kung ano-ano na lang naiisip na mga kababayan. na itatatag nila ay si Bell na naman. Kagaya lang din yan ng kanilang mga mga kababayan. Tawag sa kanilang grupo. Tindig Pilipinas, Ocho Derecho, Isang Bayag. Ang daming mga tawag mga kababayan. Puro mga kagunggungan. Different name, the same dog. Sensitibong balita, maaaring suicide ang pagkamatay. Lumang tugtugin na yan. Alam na natin yan Di ba sa lahat naman ng mga kababayan na ipinapa-assassinate, talagang ipapalabas sila na suicide, Former USEC Catalina Cabral. Ito Lumang tugtugin na yan. Kung totoo man lang na siya yun mga kababayan, yung talagang nakaupo. How can we sure mga kababayan na hindi yun nilango ng substance mga kababayan para umupo doon, para mahulog. rawang ito. At kaduda-duda mga kababayan talaga. Ang timing. Yung timing lang. Puro ng ebidensya sa ngayon. Ayon kay Acting Sige. Chief Jose Melencio Nartatis Alam na this Jr. Pero hindi pa anya ito conclusive dahil ongoing pa ang investigasyon. Bakit nagsasalita na kayo ng ganyan? Ganito rin ang posisyon Ay, ni nako. ILG Chief John Vic Remulla. Ay, nako. Gusto mo nga ipa-DNA test? Tapos, Ayun, resulta agad? Remulla, wala pa siyang nakikitang indikasyon ng foul play. Ikaw ang foul. Amoy mo lang John Vic. Kumusta pala si Admiral? Crush ka daw ni Admiral. Hawak daw ngayon ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kopya ng umano'y files ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na may kaugnayan sa flood control scandal.
Laman daw nito ang mga listahan ng mga proponents sa insertions sa pondo ng ahensya. At kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon Batangas 1st District Representative Libiste. Leandro Leviste. Magandang gabi sa iyo, Congressman Leviste. Magandang gabi po, ma'am. Bakit po daw kailangan muna ng go signal ni Secretary Vince Dizon ng DPWH para ilabas ang mga dokumentong ito? So why not just make them public or maybe submit to the ICI or to the Ombudsman? Unang-una po, si Vince Dizon ang nagsabi sa DPWH na ibigay ito sa akin. Sa totoo lang, no, ito si Libiste, mga kababayan. Hindi pa, 100% ang ating dito, mga kababayan, na trust. Kailangan pa niyang additional na patunayan pa talaga, mga kababayan. Dahil mahirap na eh. Although, ngayon, mga kababayan, mukhang nasa tamang daan siya. Pero kulang pa. Under provisionary pa ito, mga kababayan, bago natin talagang ibigay ang ating trust dahil mahirap na, mga kababayan. Alam niyo na. Kaya courtesy naman po na hayaan ko sila muna magbigay nito sa ibang mga ahensya ng gobyerno at sa publiko. At actually, an hour ago, I received a Viber message na nagpadala na rin. Pero mabuti na rin, mga kababayan, at umpisa pa lang siya, di ba? Sa umpisa pa lang, pinoportray na niya, mga kababayan, ang kanyang sarili na nakipaglaban sa korupsyon talaga. So, less ang chance, mga kababayan, na mangurakot ito dahil kapag nagkataon, mga kababayan, marami na ang nakatingin sa kanya na ikaw bulgar ng korupsyon tapos ikaw pala, isa din. So mag-iingat na ito, mga kababayan, na hindi niya gagawin. Dahil posibleng mayroong retaliation talaga sa kanya kapag magkitaan siya ng baho, mga kababayan. Pero papatuloy mo lang ang iyong ginagawa, Libiste. Sana nga lang, mga kababayan, hindi ito magkapagamit, ha. Dahil although, nagko-call out ito sa corruption ngayon, mga kababayan, ang talagang inclination nito, may pagka ito, mga kababayan, doon sa mga dilaw or left, mga kababayan. Bahid lang naman. Update ng DPWH na ang files nila ay ibinigay na nila sa Ombudsman. Kaya yan po ay magandang progreso dahil sa mga inanunsyo natin. Pero isa pang practical na realidad ay marami kasing mga ayaw na lumabas ito at baka magka-question din pag lumabas ito. Kaya pag ang DPWH mismo ang maglabas nito, mas siguro hindi ka questionin ng ibang mga proponents bakit ito nilalabas. Kasi anyway, official channel ang maglabas. Okay, so just to be clear, you got hold of a USB or USB! Si Katibinag, meron ng USB. documents. Ano po ang inyong nakuha? May hard copy at may soft copy po. May hard copy at may soft copy, which you were saying, binigay po sa inyo ng DPWH. Opo, nung Hard copy at soft copy. bagong halal pa lang po ako, nagtatanong na ako, tapos nag-unang meeting kami ni Yusek Cabral sa kanyang opisina June 11, tapos nagsulat ako August 11, tapos Hindi pa yan pumutok, mga kababayan, ang flood control fund na issue. umalik Diba? ako September 4 dahil bagong appointee si Secretary Dizon din. At nung nag-uusap kami ni Yusek Cabral, tinawagan niya at tinawagan din siya ni Sec Dizon. At sabi ni Sec Dizon, pwedeng ibigay sa akin dahil sinabi ko naman, di ba, transparency ang gusto natin. At nag-agree naman po tayo. Kaya nagpapasalamat po ako at dahil sa appointment ni Sec Dizon, ibinigay sa akin. Si Dizon na ba June 11? Anong mga timeline So, yan? kumbaga parang ibinigay ng kusa ni Ms. Cabral. Yusek Cabral, yung mga dokumentong yon. Si Secretary Dizon po yung nagdesisyon na sabihin na, sige, ibigay mo na dahil gusto naman natin transparency. Okay. Anong date? And you believe it to be authentic? Ito pong mga nakuha ninyong mga listahan. Basta 110% ito po ang nakuha ko sa DPWH. 110. Lampas pa sa 101. DPWH, pwede silang magpaliwanag. Pero ayon sa aking research sa aking distrito, lahat ng mga proyekto na nandito ay tama. Yung Sige. alam kong ipinasok ng district congressman, nakalagay allocable ng congressman. Yung mga ipinasok naman ng iba, nakalagay din, iba ang nagpasok. At Pero nakakainis din minsan kasi, mga kababayan, yung magsabi-sabi na mayroon akong kopya, mayroon akong ipapasabog. Tapos parang ayaw naman pakita, mga kababayan. Kagaya na sina Lacson at Magalong. Script kasi yan ni Magalong at Lacson. Kaya nakakainis, mga kababayan. Mayroon pala kayo Bakit hindi nyo ipapakita? At kung hindi nyo maipakita, what for na
sinabi mong mayroon? Kung hindi nyo pala ipapakita, ano pang purpose niyan? Yan lang mga kababayan. Sana nga lang no, itong sinasabi niyang dokumento is sana may significance din mga kababayan para talaga maliwanagan tayo dito sa mga kurakot mga kababayan kasi itong mga nangurakot talaga. Ito, sa tingin ko sa buong bansa, Pero wala ba yan sa JAA mga kababayan? Di ba maliwanag doon na nakalagay ang sinong mga proponents? O baka naman sa JAA biglang in-erase itong mga ganitong klaseng mga mga kababayan, info. quite accurate po ang At lista. wala nang Okay, so mga this, proponent ito nakalagay. listahan- Ewan na natin. Na ito ay opisyal na listahan ng mga nag-insertion. Kung official yan, dapat hindi na yan sikreto. Wala bang hindi ba yan pwede makuha sa FOI mga kababayan? Freedom of Information? Ano yung allocable na ibig po ninyong sabihin? Ito po ay importanteng malaman ng publiko. Sa 721 billion pesos DPWH net, 401 billion ay allocable sa district congressman at 320 billion ay allocable ng iba sa district congressman. At yung 401B, si district congressman ang bahala pumili at sa aking distrito nga, nakita ko, tama yung labeling kung ano ang pinili ng district congressman. Tapos, sa aking distrito, meron din mga extra budget na pinarking ng mga katulad ni Congressman Garjola at iba pang mga malalaking proponent at yan din ang sinasabi na sa buong bansa may mga Itbulaga. bibili ng pondo o may mga Oo, kumpirmado yan mga kababayan, bilihan ng pondo. Si Bendalor talaga ang nagsabi niyan mga kababayan na gawain yan nila sa sa Congress. Na sa tuwing hapon daw mga kababayan parang nasa trade daw sila na, magkano sa'yo dyan? Meron ka ba dyan? Bilhin natin. 10%, 20% sa'yo. That is corruption mga kababayan. Sa bibig mismo ayun, andun sa record mga kababayan ng Senado yun. Sinabi ni Erwin Tulfo. So yun mga kababayan, pag-amin na yun ng kurakutan. ang kakakuha ng extra budget na nagpa-parking pero hindi natin alam kung sino ito kung hindi natin tignan yung mga internal files ng DPWH. I see. And all of these projects need to be inspected para lang po masigurado yung... Madali lang naman yan, kung talagang mayroong bangag mga kababayan, genuine ang kanyang pag-iimbestiga talaga. Mayroon niyang paper trail lahat mga kababayan Gusto pang pasikot-sikot mga kababayan, gusto pa nga niya ipapadaan pa sa subong ng mga tao. Ano pa yung silbi ng confidential at intelligence fund mo ngag? O ito po ba ay substandard? Bangag. Actually, kaya ko nga gustong-gustong makuha ito ng ombudsman kasi ini-inspect na din naman nila talaga ang mga proyekto. Pero kung may ghost o substandard, hindi nila alam sino yung nagpapapondo. Kaya hanggang sa contractor o sa DPWH engineers lang ang nakakasuhan minsan dahil hindi natin alam sino yung politiko. Eto na. Yan na ang gawa ninyo ng batas na lahat ng gustong magpa-insert dyan talagang ilagay ang proponent. Bakit? Yan naman dapat talaga mga kababayan. Hindi ba nilalagay mga kababayan ang proponent talaga? Sinong nag-request ng pondo? Sinong nag-insert? Sinong naglagay? Papayag lang sila na, may in-insert dito. Anonymous? Talagang lokohan. Na nagpapasok nito sa budget kung hindi lumabas ang files na ito. Kaya po mahalagang lumabas ito pero kaya din po maraming mga ayaw lumabas ito kasi mas lalaki. Diyan pala ang confirmation. Hindi pala yan sinubmit kasali ang JAA. Talagang sindikato pala talaga mga kababayan ang mga bangag na ito kung hindi yan sinali sa talagang dong sa JAA na mismo mga kababayan na act nung libro na compilation ng mga investigasyon kung pati na rin yung mga nagpa-approve ng budget ang makakasama. Opo. May mga nagsasabi kasi kung dadaan daw ito kay Secretary Dizon who is a member of the cabinet, hindi kaya masanitize? Masanitize mabawasan ang talaga. pangalan? Kaya po ang idea ko is sila ang maglabas para hindi naman din sasabihin na gawa ko lang ang listahang ito. Pero pag ilalabas niya, pwede kong sabihin na yun talaga ang nakuha kong file. I-confirm mo na may kulang o DPWH. Kaya pwede naman tayong lahat mag-usap at sabay na lang ilabas, di ba? Pero ang maganda, official ang maglabas para hindi questionin naman kung tunay ito o hindi. Napakarami daw po mga pangalan nito at nabanggit na po ninyo sa isang panayam na kasama po ang ilang mga cabinet secretaries. Ayun! Hindi lang po, pati ang undersecretaries at sa labas pa ng DPWH. Kaya Talagang controversial pala yung hawak ni Cabral mga kababayan.
talagang surprising ito kasi wala naman kinalaman ang ibang mga tao sa listahan ito sa DPWH. Pero ang lumalabas, Ang problema niyan ngayon, kaya pala pinatay. Para hindi na ma-verify mga kababayan na talagang legit yan na ano. Wala nang titistigo dahil patay na si Cabral. parang nagbibigay lang Alam na this. Kaya pinatay dahil dyan sa listahang iyan. ang gobyerno Dahil hindi lang pala politician mga kababayan, mayroon pang mga USEC at saka iba pang tao na ang napa-insert. flood control project para sa mga opisyal for whatever reason po, basta pwede silang pumili ng kanilang sarili-sariling mga flood control project. Huling tanong na lamang po, mga kailan sa palagay ninyo, the timeline, kung kailan po lalabas ito for the public to see? Well, maganda nga na Tanungin natin si kung willing silang ipalabas mga kababayan, sina Dison, kung talagang makatotohanan sila. Isang tanong lang, libiste, andun ba ang pangalan ni Sandro? Pangalan ni Sandro, pangalan ni Bangag at ni Tambaluslos? Yan lang. kaagad ng DPWH at nag-announce na ibinigay na nila sa ombudsman ang files na ito, baka pwede nating hintayan ng DPWH kung isa sa publiko din po nila ito. Maraming salamat po Sa sa inyong publiko oras, mo na, Batangas lubos-lubosin mo 1st na. District Representative Leanne. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.